time. At lagi nating tatandaan, mga kapatid, na ang kamatayan ay wala pong pinipiling oras. Ang kamatayan ay wala siyang pinipiling oras. Okay, Pastor, bata pa ako. Ang kamatayan ay wala siyang pinipili kay bata ka, alright, bata ka, o kaya matanda, o kaya young people pa, o young person pa. Wala pong pinipili. Bakit po? Sapagkat meron po tayong appointed time. Ang Bible, and thus it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Okay, ang tanong ko sa gabing ito, kung darating ba ang kamatayan na yan, kapatid, sigurado ka bang mapunta ka sa langit? O mayroon na nagsabi, hindi po, hindi na daw alam. Hindi po, sabi ng isa. Pero lagi mong tatandaan ito, na mayroong ipinadala ang ating Ama. Sino yan? Sa persona ng Panginoong Kristo upang ikaw ay iligtas at upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng persona ng Panginoong Kristo. At si Kristong nag-crucify sa cross 2,000 years ago. Now, ang karamihan, yung mga tao, yung desire nila, iniisip ng tao na siya'y maliligtas sa mabubuti niyang gawa. Di ba? Palagi, di ba, iniisip natin palagi na gagawa talaga ako mabuti para mapunta ako sa langit. Meron namang nagsasabi, gusto kong bumait pero di ko magawa. Tama ba? Gusto ng tao na siya'y bumait. Lagi natin tatandaan na walang kabaitan ng tao na makaligtas sa kanya. Walang kabutihan ng tao sa kanyang sarili na siya'y maligtas. Bakit po ba? Sapagkat ang lahat ng kabutihan ng tao at ang righteousness ng tao ay hinagap sa Diyos. Ngayon, ano ang iharap mo sa Panginoon pag ikaw ay mamatay ka? Pagharap mo sa Panginoon ngayon, anong mukhang harap mo? Nasabihin mo ba kay Lord na, Lord, mapait ako? Namibigay mo ng pagkain? Lord, ang pait-pait ko talaga. Listen, hindi ganon. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang righteousness ng tao, tandaan natin to mga kapatid, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So therefore, ang good works mo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Aside, sumampalataya ka kay Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Si Kristo lamang ang namatay sa cross, ibinigay niya ang lahat doon sa cross. Ang kanyang dugo ay ang kabayaran ng iyong kasalanan, at sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ikay muling maibalik sa Diyos sapagkat ikaw ay separated sa Diyos dahil sa iyong kasalanan. Anong sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2? The Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear is heavy that it cannot hear. But your iniquities and your sins are separated between you and your God. Ang tao ay separated sa Diyos, kaya kailangan ng tao ang Kristo sa kanyang buhay. Kaya kung wala pa ang Kristo sa buhay mo, ini-encourage kita. I urge you and I pray for you. Why don't you accept that Jesus in your heart as your Lord and Savior? Kung hindi mo pa natanggap si Kristo Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, why don't you receive Him now as your Lord and Savior? Sapagkat siya lang ang daan papunta sa langit. Sino ang daan papunta sa langit? Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Sino ang daan papuntang langit? Si Jesus Christ. Walang pastor, reliyon. Walang reliyon, pastor, baptist. Hindi sa pamamagitan ng baptist. Pastor, sa pamamagitan ng church. Hindi sa pamamagitan ng church. Hindi po ang church ang nagpakamatay sa cross. Hindi ang sarili mo ang nagpakamatay sa cross. Kundi si Kristo ang nagpakamatay sa cross upang ikaw ay maligtas at ibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po. Sana po naintindihan po natin yun. At tayo po ay manalangin kung inyo po naintindihan niya. Mag-pray po tayo. Okay? Nandiyan na po ba si Sir JJ at si Sir Jeriel? Okay. Mag-pray tayo. Yumuko lamang tayo sa ating mga ulo sa oras na ito. At
tayo po ay tumahimik sa ating panalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito na muli mong binuksan ang puso ng bawat isa na pumunta rito kahit gabi na. Ngunit kami ay nagpapasalamat dahil sa iyong kagandahan loob ang iyong biyaya sa bawat isa. Ako ngayon ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Ito na yung oras, Panginoon, na iyong inuutos na ibahagi ang magandang balita na kanyang tanggapin ang Mesiyas, kanyang tanggapin ang tagapagligtas, sapagkat ikaw rin ang sabi sa iyong dakilang salita. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Repentance toward God and faith toward Lord Jesus Christ. Ito ng oras, Panginoon, ng Great Commission na iyong na-mandate sa iglesia na ibahagi ang magandang balita that you died on the cross, buried and rose on the third day. Lord, ikaw ang tagapagligtas. Buksan mo ang puso, Panginoon, na hindi patumanggap sa iyo, Panginoon, na kanyang makita ang kanyang sarili. Kahit sa movie na kanyang pinanood, Panginoon, makita niya ang kanyang sarili na parang araw siya ay tatayo sa iyong hukuman, Panginoon. At siya ay iyong hahatunan sapagkat kanyang tinanggihan ang tagapagligtas na yun ang kanyang daan patungo sa langit. Alam namin, Panginoon, na hindi ito aksidente na ang bawat isa ay nandito. Meron kang purpose upang tanggapin si Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Habang tayo ay patuloy na yumuyubo sa ating mga ulo, naiintindihan mo ba ang mensahe ng Diyos para sa iyo? Tanggihan mo ba? O tanggapin mo si Kristo? Ikaw ang mag-decide. Pagdating ng kamatayan, sana hindi maging too late sa iyo. Sapagkat ang kamatayan ay walang pinipili na oras pag dumating ito sa iyo. Masasabi mo ba sa puso mo, Panginoon, iligtas mo ako, ikaw o iyong tanggihan? Kung yun ang iyong nais, tinitingnan ng Panginoon ang iyong puso, pinagmamasdan ka ngayon ng Panginoon sapagkat siya ang nagsabi sa kanyang salita. Kung saan ang aking salita ay sinasalita, nandun ang aking mga mata. Tanong ko sa iyo ngayon, tatanggapin mo ba ang offer ng Panginoon sa iyo? O iyong tatanggihan? Tatanggapin mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo na si Kristo? O iyong tatanggihan? Pag iyong tanggihan si Kristo, kapatid, kaibigan, kababayan, wala nang paraan pa para maligtas ka. Sapagkat si Kristo lang ang tagapagligtas. Siya patungo sa langit. At pagdating ng kamatayan, ikaw ay may buhay na walang hanggan sapagkat iyong siya lang ang kasiguruhan ng iyong kaluluwa. Wala nang iba pa. Ngayon, sa gabi nito, kung naiintindihan mo ang nais ng Diyos sa iyo, kung iyong tatanggapin si Kristo, ipag-pray kita sa Panginoon, tanda ang iyong pagtanggap sa Kanya. Pwede mo bang, ikaw, hindi kita pipilitin. Ipakita mo sa Panginoon, ako, Panginoon, tatanggapin ko si Kristo sa aking puso, aking Panginoon, at aking tagapagligtas. Pwede mo bang itaas ang iyong kanang kamay sa harap ng Panginoon na siya'y iyong tanggapin? Kung hindi mo sigurado, kapatid, pag di ka kaibigan, kababayan, pag di ka sa buhay na meron ka, pag di ka sigurado sa buhay na meron ka, why don't you accept Him in your heart as your Lord and Savior? Sa oras nito, salamat, 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 salamat sa iyo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yan ay ang iyong volition. Will mo yan sa Diyos. Ikaw ang nag-decide niya. Salamat po. Salamat po. Sa lahat po ng tumanggap sa ating Panginoon, kung yun ang nais mo. Hindi mo ba ikinahihiya ang Kristong iyong tinanggap? Opo, Pastor, hindi mo siya ikinahihiya.
sa aking buhay. Ngayon, bibigyan kita ng isang desisyon sa oras na ito. Kung yun ang iyong nais. Andito ako sa harap. At sa harap ng Panginoon. Kung totoo nais mo, ba't di ka tumayo at lumapit dito sa akin at ipag-pray kita? Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Yung mga tumanggap sa Panginoon, kung yan ang nais mo, hindi ka sigurado sa buhay na yan, lumapit kayo dito. Kayong mga tumas ng iyong kamay. Lumapit kayo sa harap, dito sa harap ko. Kung yun ang nais mo,